sama-sama tayong magiging saksi. Nagbuga ng makapal na abo ang Bulkang Kanaon pasado alas 5 ng hapon ngayong araw. Ayon sa PHIVOLCS, umabot yan sa taas na 75 metro mula sa bunganga ng bulkan. Nagbuga rin ang bulkan ng mahigit 5,000 tonelada ng asupre kahapon. Nananatiling nakataas ang Alert Level 3 sa Canlaon. Sa loob ng 2 linggo, inaasahang maiuuwi na ang labi ng Pilipinang pinatay sa Slovenia. Hawak na ng otoridad ang mister ng biktima na suspect sa krimen. Saksi, si Marie Zumal. Nitong Disyembre lang ng unang beses na magpunta sa Bled, Slovenia ang Pilipinang si Marvel Facturan. Sa mga larawang ipinost online ng kanyang asawang Slovenian na si Mitya Kociancic, nakuha sa labas ng Pilipinas, masaya pa silang magkasama sa tinawag ng Slovenian na best Christmas so far. Pero masaya sanang bakasyon ni Marvel na uwi sa trahedya. Natagpo ang patay sa saksakang Pinay sa kanilang pinagbabakasyonan. Suspect sa krimen ang sarili niyang asawa. Mula doon sa mga report ng na nakalap ng pulis, ang narinig ay may away na dito na napunta sa pagsaksak sa biktima. Sabi ng pulis, pagpasok nila doon sa apartment, patay na yung biktima. Wala nang buhay. Naabutan pa raw ng mga pulis sa lugar ang suspect na agad inaresto at ikinulong. Ayon sa Commission on Filipinos Overseas Tourist Visa, ang gamit ni faktura ng umalis, kaya hindi na sumailalim sa kanilang training. We conduct counseling for the spouses of foreign nationals. Kung saan tinitingnan namin yung background ng foreign spouse at nagbibigay kami ng certificate para makaalis sila dito. Tinitingnan namin kung may criminal record ba yung foreign national or kung may pang ibang concern that may require pa ng additional counseling ng Filipina. Unfortunately, hindi siya pumasok dun sa ruta na yun. Ayon sa BFA, natapos na ang isinagawang autopsy sa labi ni Facturan at nakipag-ugnayan na rin sa ina ng biktima ang ating embahada roon. Umaasa silang may uuwi na ang labi ni Facturan sa Pilipinas sa loob ng 2 linggo. Tiniyak ng embahada ng Pilipinas sa Austria na tututukan nila ang kaso. Unang-una para siguraduhin na maiuwi yung mga labi ng biktima. At pangalawa, na siyempre may hustisya na mangyayari. Patuloy naming sinusubaybayan at maganda yung ugnayan namin sa pamalahan ng Slovenia. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Bago sa saksi, tinangka umunong sagasaan ng isang motorista sa Davao City ang traffic enforcer na nanita sa kanya. Ang nahulikam na insidente sa pagsaksi ni John D. Esteban ng GMA Regional TV. Pinapatigil ng traffic enforcer ang kotse na yan, pero di ito nagpatinag. Inabante pa rin ng driver ang kotse kahit hinarang na ng enforcer ang sarili. Tumulong na rin ang isang gwardya para mapahinto ang driver. Pero nagtuloy-tuloy lang ito hanggang sa makaalis. Nangyari ito Sabado ng hapon sa Davao City. Ayon sa enforcer, sinita niya ang naturang sasakyan para tiketan dahil nag-illegal turn umano. Hinabol siya ng enforcer sakay ng motorsiklo hanggang umabot sila sa isang mall. Doon na niya hinarang ang kotse at muntik siyang masagasaan. Napablatter na ang insidente sa pulisya at nakapag-medical exam na rin ang enforcer. Handa raw siyang magsampa ng kaso laban sa driver. Nag-coordination with the Land Transportation Office para matumunan o matagalan sa pina ang kanyang registered owner sa accident. Actually, ma'am, ang enforcer na injury, ma'am, no, injury na to ang CTTMO enforcer, and then they're planning to, kaya ang registration sa yung driver's license. Sinusubukan naming makuha ang panig ng driver ng kotse. Para sa GMA Integrated News, ako si John D. Esteban ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Nag-hire ng diplomatic protest ng Pilipinas dahil sa pananatili ng tinaguriang monster ship ng China sa loob ng ating exclusive economic zone. Ang mga agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea kasama sa pinag-uusapan sa pulo ng mga leader ng Pilipinas, Amerika at Japan. Saksi, si Bernadette Reyes.
Namataan ng China Coast Guard 5901 sa layong 66.69 nautical miles sa Pundakit, Zambales. Ayon sa Philippine Coast Guard, paikot-ikot ang tinaguriang monster ship malapit sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal at sa coastline ng Zambales. Bago ito, napalayunan ng BRP Teresa Magbanwa ang monster ship. Pero nagkaabirya ang barko ng PCG kanina. This early morning, BRP Teresa Magbanwa experienced overheating of its auxiliary engines. That's why it returned to the port of Bataan. That is primarily the reason kung bakit ang China Coast Guard was able to once again come near at a distance of 67 nautical miles. Papalit sa BRP Teresa Magbanwa ang BRP Gabriela Silang pero mas maliit ang barkong ito at nasa kalahati lang ng haba ng monster ship ng China. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagsasagawa na rin ng maritime patrol ang aircraft ng PCG na may kakayahan na magpadala ng radio challenge sa China Coast Guard vessel. Coast Guard, CD5901. This is BRP Cabra. Please leave this area immediately. Over. Nitong January 5 pa nire-radio challenge ng BRP Cabra ng PCG ang monster ship na nooy mahigit 50 nautical miles mula sa Capones Island sa Zambales. Pero mahigit isang linggo na, hindi pa rin umaalis ang monster ship. Nitong January 10, ni-radio challenge ng BRP Teresa Magbanwa ang mga barko ng China na namataan 70 to 80 nautical miles mula Zambales. China Coast Guard Vessel 3304. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Teresa Magbanwa. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Over. Sa isang punto, nag-deploy ang China ng helicopter ng kanilang People's Liberation Army Navy. Bagay na tinawag na provocative o mapanghamon ng National Maritime Council. Mariin nilang tinutulan ng patuloy na illegal presence ng mga barko ng China na pinalalala raw ang tensyon. Taliwas din daw ito sa Freedom of Navigation, Innocent Passage, Maritime Zone Act ng Pilipinas, United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 arbitral ruling. Hinikayat nito ang China na irespeto ang batas ng Pilipinas at utusan ng mga barko nito na tigilan ang paglabag sa ating EEZ. Naghain daw ng diplomatic protest ang Pilipinas. Sa trilateral meeting ng Pilipinas, Amerika at Japan, pinuri ni outgoing US President Joe Biden si Pangulong Bongbong Marcos sa paghawak nito sa anyay agresibong mga hakbang ng China. Batay sa press release ng Presidential Communications Office, umaasa si Biden na itutuloy ng papalit sa kanyang si US President-elect Donald Trump ang pagtutulungan ng Pilipinas, Amerika at Japan sa maritime security at iba pang issue. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Pinabulaanan ni Olympic bronze medalist Yumir Marshall ang mga akusasyong nagtaksil siya at inabuso ang kanyang asawa. Saksi, si Mav Gonzalez. Parang kailan lang na masaksihan natin ang suportang ibinuhos ni Princess Marshall sa kanyang asawang si Yumir matapos ang bigo nitong tangkang magkamedalya sa 2024 Paris Olympics. Pero ilang buwan lang ang lumipas, nag-post si Princess tungkol sa umano'y relasyon ni Yumir sa ibang babae. October 22, 2024, nakita ko po yung wallet ng babae sa bag niya. October 24, nakita ko po sa Find My iPhone location, nasa area po siya ng NAIA Terminal 3. Nahuli umano niya si Yumir sa isang condominium sa Pasay. Pagbukas po nung security guard, pumasok yung ate ko, and then ako po yung huling pumasok. Pagpasok ko po, yung babae nakatayo. So nung nakita ko po na nandun yung asawa ko, pumunta po ako sa higaan, nakita ko nakahiga, walang damit. Ayon kay Princess, pinaaresto niya si Yumir at ang babae. Pero kalaunay pinakawalan din matapos niyang pumirma ng affidavit of desistance. Pero imbis aniya na magbago, ay minanipula pa umano siya ng boksingero. Kaya nakipaghiwalay na umano siya at pinutol ang komunikasyon nila. Kasunod ng trauma, emotional stress at physical abuse umano. Yung pananakit niya na tinatanong niyo kung ilang beses, hindi ko na po mabilang. So minsan talagang hindi niya napipigilan. Nasasaktan niya po ako. Pinabulaanan lahat yan ng Pinoy boxer. Walang nangyayari na pagtataksil. Nangyari yon bago pagtapos ng Olympics. Hindi na kami nagsasama dalawa. October 24. Nandun kami sa police station.
Dahil sa galit niya, yung ginawa nila, pinahal niya kami ng concubinage. Nandun sa affidavit of desistance niya in-applyan niya na hindi totoo yung gusto inurong niya yung kaso. Na-inquest na kami, kaya nagstay ako sa police station for 4 days. Hindi rin daw niya pinagbuhatan ng kamay ang asawa. Siya yung nagsasaktan sa akin. Pinoprotektahan ko sa sarili ko na huwag niya ako saktan at natatamaan ko siya na dahil sa pagprotekta ko sa akin sarili. Pinabulaanan din ni Yumir ang kwento ni Princess na kinuha niya umano ang lahat ng kanilang ipon para niya magpatayo ng bahay para sa kanyang babae. Hindi po totoo yun. Una-una, yung account namin, yung joint account namin, nasa kanya. Hawak niya ngayon. Yung lahat ng titulo ng bahay namin sa Maynila, yung mga property namin, nasa kanya. At yung sinasabi niya, pinapatayuan ko ng bahay yung babae, hindi yun totoo. Naghain na ang panig ni Princess ng reklamo laban kay Yumir kaugnay sa paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Kinatigan ng Muntinlupa Regional Trial Court ang hiling ng direktor na si Daryl Yap na gag order kaugnay sa petisyon para sa writ of habeas data na inihain laban sa kanya ni Vic Soto. Ibig sabihin, hindi maaaring isa publiko ang anumang usapin tungkol sa petisyon alinsunod sa sub judice rule. Paraan din ito para hindi maisa publiko ang iba pang detalye ng pelikula na batay sa teaser o pasilip sa social media ay tungkol kay Pepsi Paloma. Hiningi rin ng korte ang komento ng kampo ni Soto para sa motion of consolidation. Imbis naman na January 15 ay iniurong ang sunod na pagdinig sa petisyon sa January 17. Samantala, itinanggi naman ng kapatid ni Vic Soto na si dating Senate President Tito Soto ang payag ng kampo ni Yap na ipinadala sa isang kapatid ni Soto ang kopya ng script ng pelikula. Sabi ng dating senador, ibinigay umano ito kay Vic Del Rosario, ang big boss ng Viva Films, at hindi kay Vic Soto. Hindi umano nabasa ng magkapatid na Soto ang script. Humarap sa korte si Pastor Apollo Quiboloy para sa pagdinig sa kanyang petisyon na makapagpiyansa. Kaugnay po ito sa non-bailable na kaso na qualified human trafficking. Saksi, si Oscar Oida. Pasado 10:30 na ng hapon nang lumabas ng Pasig Regional Trial Court si Pastor Apollo Quiboloy matapos ang maghapong pagdinig sa inihain nilang petisyon para makapagpiyansa para sa kasong qualified human trafficking. Kung tutuusin, non-bailable ang kaso pero hiniling pa rin ito ng pastor na dumalo pa sa pagdinig kahit maluba umano ang ubo. At around 10 o'clock in the evening last night, I was about to file a motion that he be excused from personally appearing today. Pumunta talaga siya dito sa korte para ipakita na wala siyang kasalanan. Kanina, sumalang sa direct examination ng kanyang private lawyers ang testigo ng prosekusyon na si alias Amanda. Sa darating na Huwebes, i-cross-examine naman siya ng mga abogado ng depensa. Very ready kasi pag nagsasabi ka naman ng totoo, handang-handa ka naman kasi wala kang kailangang i-twist sa mga sasabihin mo. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.